our Um, Hello, magandang hapon sa ating lahat at magandang gabi na ba o tanghali sa Pilipinas. Magandang araw sa ating lahat dito sa The Hague. Yung ano po namin, yung ano po namin ngayong araw na to, na pangatlong araw ng umaga, nakikita po namin na talagang minaliit po ang aming pagkatao. Kung baga, parang niwalang halaga yung aming mga mahal sa buhay. Sinasabi na numero lang, parang hindi binigyan ng halaga yung aming paghihirap, yung aming pagdurusa. Ganun po yung tingin namin. At saka yung kanya mga statement po ay nag-rely lang naman po siya, nag-depend lang siya doon sa inilatag ng prosekusyon ng mga nakaraang araw. Yun lang naman po yung mga sinabi niya. Wala naman pong iba, parang ni-reverse psychology niya lang yung lahat ng mga sinabi nung una. Wala namang pinagbago po. So yun, yung huling sinabi niya ng umaga pa rin, na bago magtanghali, nabanggit niya yung tungkol sa kay Marcos. Itong pag-file namin, matagal na po ito, wala pa po si Marcos sa administrasyon. Actually po kahapon, nag-rally din kami against Marcos Duterte, na gusto din namin panagutin si Marcos sa mga anomalya na ginagawa niya. So yun po. At nitong hapon, mula ng after lunch na nag-umpisa, wala rin naman po siyang ibang sinabi, kundi inisa-isa niya yung mga nilatag ng prosekusyon. At lagi niyang sinasabi na binabasa din niya yung mga evidence, pero sinasabi niya hindi connected. At laging sinasabi niya na yung not neutralized na sinasabi niya ay not intent to kill. Pero siyempre sa community, pag sinabing neutralize, siyempre pagpatay, malawakang pagpatay. Yun po yung laman ng kanyang ngayong hapon na ito. At siyempre po ang tingin namin ay walang saysay, parang walang substance at kasinungalingan. Yun po. Salamat po ng marami. kung ano man po yung mga sinabi ng defense, malinaw po sa amin na malinaw pa rin po sa amin why we're here. Nandito kami para sa mga mahal namin sa buhay, hindi lang para sa kapatid ko, para po sa mga libo-libong victims, para sa mga nanay at iba pang mga orphan na nanghihingi ng justice. And it won't change the fact na napakarami pa ring namatay under drug war ni former President Duterte. At iisa lang naman po yung tungtungan namin, nothing but truth, and lahat ng nilatag ng defense, hindi po yun makakaapekto sa panawagan namin para sa hustisya, and confident din po kami sa kung anong mayroon ang prosecution. At alam namin na matibay ang mga evidences against Duterte, at naniniwala kami na sapat yung ebidensya para mag-push to trial itong confirmation of charges ni Duterte. Pamilya ng biktima, nananawagan rin kami ng accountability ni Marcos, dahil po tuloy-tuloy pa rin ang drug war sa ilalim ni Marcos Jr. Kahapon nga po, nagsalita kami ni Nanay Lore sa protest para sa EDSA ANIV, and doon binanggit talaga namin na hindi lang si Duterte yung dapat panagutin, maging si Marcos din po. At
buo po yung loob namin na manawagan ng justice maging sino pa mang leader ito, may it be Duterte, may it be Marcos, kung may kasalanan po sila sa taong bayan, dapat sila managot, at maging si Sara Duterte kailangan rin litisin. Sige po, sa bahagi po ng Rise Up for Life and for Rights bilang isang network of advocates, at the same time po ay organisasyon ng mga pamilya ng biktima ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte, naririto po kami upang ipahayag namin ang aming nagkakaisang tinig na ang pinaka-responsable sa malawakang pagpaslang na naganap sa ating bayan ay ang dating Pangulong Duterte. Kaya naririto po kami, tinitiis namin ang lamig, ang mga iba't ibang mga naririnig namin, dahil naniniwala po kami na kailangang makonvict ang dating Pangulong Duterte at matuloy ang trial upang malaman ang buong katotohanan ng libo-libo mga pagpaslang. Patuloy kami pong nananawagan sa bawat isa na sana ay pakita natin ang ating pakikiisa at pakikilakbay sa mga pamilya ng biktima na siyang tunay na biktima rito at hindi ang dating Pangulong Duterte. So magandang hapon po sa ating lahat. Questions? May question. What is your reaction doon sa naging presentasyon ng defense? Parang mostly ay pagbanat sa prosecution, no? Yung mga ebidensya na inilahad nila yesterday. As we predicted, ang aming hinala na wala namang ebidensya na ang depensa na i-submit para patunayan nila na walang kinalaman si President Duterte sa drug war killings. So ang ginawa na lang talaga nila, inaatake na lang nila ang ebidensya ng prosecution, hoping na baka makabutas doon at makumbinsi nila ang korte na walang ebidensya ang prosecution. Ang problem nila, bagamat mainly legal naman ang argumento, may konti lang na mga political na statements katulad ng kayo, hindi naman nyo kinokondem si Marcos, nga wala namang kinalaman sa kaso, but generally legal ang kanyang treatment kanina, pero unfortunately for them, mahina pa rin yung mga ebidensya o yung mga pag-criticize niya sa ebidensya ng prosecution sufficient na hindi ma-confirm ang charges. Sabi po ng abogado ni dating Pangulong Duterte, sila Sal Panelo, shattered daw po yung mga argument ng prosecution and pwede nga pagpakakuwian na raw so with the former president. Ano pong reaction nyo sa ganung assessment? Actually, wala akong nakita nag-shatter kasi kung tingnan mo yung ebidensya nila, una, sabi nila, yung widespread element, hindi naman yan nag-present ng mapa. So ina-argue nila, tingin nila makumbinsi nila ang korte na hindi widespread yung patayan. Makaka-shatter ba yon? Hindi makaka-shatter yon. Tingin ko ang korte will stand firm na widespread ang killings. Sabi nila, wala namang common plan, di naman nakita ang mga yon para mag-usap at mag-agree. Masya-shatter ba ang prosecution doon? Hindi. Kasi wala namang requirement na mag-meeting-meeting yung 8 co-perpetrators at yung si Duterte para ipakita na may common plan. Sabi ko nga kanina, pwede namang sabihin ni President Duterte kay Albayalde at kay Bato, ito yung plano natin, okay? Di tuloy, yes sir. Sabihin niya kay Aguirre at kay La Peña na itong plano natin. Hindi, wala akong nakitang procedural requirement na kailangan mag-meeting for a common plan. At hindi makaka-shatter yon. Kasi what is the reverse of the theory? The reverse of the theory is this. Random killings ang nangyari. Wala palang order sa taas. Kanya-kanya palang patay ang libo-libong mga pulis ng libo-libong mga biktima. Hindi, tingin ko, hindi makukumbinsi ang korte na yung mga nangyari pala na patayan na libo-libo sa Pilipinas dahil masama lang ang gising ng mga pulis sa araw na yon. No, it was an order. There was a pattern. There was a public vilification of the targets, and secondly, there was an execution of the targets in broad daylight with many witnesses in public plazas and markets as if the perpetrators were never afraid at all of the police. And lastly, there was also a pattern ng cover-up. Except for a few sacrificial lambs, kinover up yan, and that cannot be alleged na ang mga pulis na yan ay random killings lang yon. So we're going to close off with the first session, yung statements ng defense. It's 1 hour na lang para habulin yung iba pang sinasabi namin, parang kulang pa. Kaya
pack up na, uwi na, good to go na yung prosecution. Pero sa dulo, the closing statements will most likely act or serve as rebuttal statements. So, asahan po natin na yung prosecution, yung victims, tsaka yung defense, kukontrahin po nila kung anong nasabi dun sa submission on the merits. Hindi nagkaroon ng panahon ngayon. Dapat may ganun pa Pwede naman na may round 1, round 2. Yung closing arguments, hopefully, would ako, ang inaasahan ko naman sana, total, uminit na tayo yung umandar na yung diesel, legal na yung argumento. Sana bukas yung closing arguments, bawasan ang demagoguery at hindi masyadong mapoliticize. I would want that to be raised by the defense first before we can comment on that. But I assure you, the statements of the victims before the court cannot and will not be fabricated. Thank you very much. Confident na plano na po kami ng next round po para po sa mga biktima. May next round po ng application for victims participation. Natutuwa po ako na parang nabago yung pananaw ng ibang biktima na hindi ko na lang sasabihin or ako, kapatid ko lang naman yung namatay. Hindi ako biktima. So, ngayong nare-realize sila, ay teka, pwede pala ako. Sa next round, mukhang magpa-participate na sila. Kaya, ang inaasahan po namin ay mas madugo, mas umaatikabo kumbaga na, mabilisan na lang kasi yung susunod na applications for participation sa trial stage. Yeah, so That's 500 now. How many do you think will be added? Ballpark. If it goes to trial. Well, I don't know, but I'm going to give you the figure of 1,500 individuals who participated in Article 15. Ito po yung kauna-unahang pagkakataon na yung ICC nanghingi ng comments mula sa mga biktima. Sabi nila, willing ka ba na mag-proceed yung investigation? This was in 2021. 1,500 po yung humarap na noon. So, ma-close off lang namin yung 1,500. But I think there would be definitely more who could come up. So, ang preparation na ngayon, Attorney Conte, is sa proper trial proper na po. For the applications of victims, so participating victims. In-note ko rin na parang para sa marami pala, parang naninibago sila na dito sa kasong to, yung participating victim ay present in court. I mean, in the gallery at the least. In other cases, because victims are not required to come in, they're not even, kumbaga, encouraged kasi there's no funding from the court, parang nakakapanibago na may biktima talagang nandyan at nanunood. And what impression does that send to the court? It sends the message that the victims are in the Philippines particularly are really interested in these proceedings, and therefore they're finding that this case, proceeding with this case, may ganun kasi, is in the greater interest of justice, was correct. Kumbaga, hindi lang may panawagan kundi may pangangailangan.